Dapat tumaatan sila ng gawain ng Panginoon dahil sinilalak niya napakabuting anak at napakabuting anak ng Panginoon. Ayan po. Hindi ko lang ito patatagalin pa. Ipapakilala ko po ang maghahatid ng salita ng ating Panginoon. Walang iba po ang ating napakabait na kapatid, Brother Nixon Estadin. Ayan. Ayan po. Amen? At may battles po ba kayo? Hindi na kung saan pagsubok, problema may mga trials, challenges na kinakarap po natin ngayon. Amen? Siguro yung iba dito may battle sa kalusugan. Tama? Hindi alam kung paano gagawin. Amen? Yung iba dito may battle sa pamilya. Kayo po sa pamilya. Sige, ano pong battle sa pamilya? Garlic na sasama. Amen? So ito po, ano pong battles nyo ngayon? Yun kay Adi, financial problem. At alam kong lahat sa atin, isa sa mga battles natin yun, na maging financial stable tayo. Amen po ba? So iba po, kay Nanay Eva. Nanay Eva, anong battles mo ngayon? Amen. Yun lang naman yung common din, pamilya natin, paano ba natin sila may invited church, financial, health, kalusugan, amen. Yun yung magaras nating pagsubok sa buhay. Pero, hindi naman na-specify yung battles na ngayon. Ito yung gustong sabihin ni Lord sa ating lahat. Sige po, next. Nabasa ka po. Amen. Surrender your battles to the Lord. Amen. Ano mang battles yung meron ka ngayon, God is telling us to surrender. Amen? Kung ito man ay nasa kasulukuyang namumroblema, nasa kapigatian, malungkot, nasasaktan, nabibigatan, dahil mataba. Nabibigatan dahil sa mga battles sa buhay, sorry naman ako yung mataba. Amen? Sabi ni Lord, surrender. Amen? Pag sobrang bigat na, isurrender mo. Amen? Pag sobrang hirap na, kakayanin mo pa ba? Hindi na. Isurrender mo na, isuko mo na kay Lord. Amen? At pag sinabi natin surrender, sabi ba, surrender daw is to agree to stop fighting. Amen? Nakipag-agree ka na hindi ka na makikipag-laban. Parang kapag may sumunod sa'yo, hindi na, sumo na ako. Hindi na makikipag-away. Amen? Hindi naman makipaglaban. Ganon din sa buhay natin. Pag hindi mo na kaya yung pagsubok, isurrender mo na. Ito yung kwento ni Moises. Amen? Kung mababalikan natin doon, si Moises ang ginamit ni Lord para pangunahan ng mga Israelita. Amen? Makalaya sa kamay ng mga Ehipto. Maging malaya, ngunit along the journey, amen, maraming naging pagsubok. Maraming naging mga battles. Amen? At sa battles na to, amen, masasabi natin na somehow naging talo or naging talunan si Moises. Amen? Bakit po kaya si Moises ay hindi nakarating sa lupang pangako?
Hindi niya na-meet yung promised land. Bakit po? Wala lang, di naman siya magpatuloy. Yun, tama si Pastor Ani. May sinuway na utos si Moises. Amen po ba? Sa salita, siya ay naging disobedient. Sabi mo, disobedient. Amen? Sumuway siya. Kaya hindi na naman si Lord, nagkaroon siya ng consequence. Kaya ganun sa word natin, di ba? Pag meron tayong pagsuway kay Lord, consequence. Di ba? At wala tayong choice, kundi to accept the consequence, to deal with the consequence, and to be humble. Kasi minsan, choice natin yun eh. Amen? May decision ka, may action ka, na comes from your decision. At ikaw yung nag-decide, may consequence. Amen? Ang kailangan mo lang magpakagala. Kaya si Moises, after niya makatanggap ng consequence, siya ay naging mapagkumbaga naman. Tinanggap niya yun, at yun nga lang, hindi niya napagpatuloy yung pag-lead sa Israelite. Sino yung pumalit sa kanya? Si Joshua. Amen? Kaya sa trono ng Panginoon, amen, God is reminding us, allow Him to take control. Amen? Sabi nga dito sa Exodus chapter 33 verse 15, sinabi ng Moises, kung hindi nyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kami paalisin dito. Di ba parang sinusubukan ni Moises si Lord? Amen? Lord, kung di mo naman kami pala kami sasamahan, bakit pa kami aalis? Amen? Pero kung kami sasamahan mo, Panginoon, at yun nga yung naging pag ni Lord, na sasamahan niya ang mga Israelita at bibigyan pa ng kapayapaan. Amen? Pag tayo po ay nagbigay ng control kay Lord, magiging payapa po yung buhay natin. Bakit po? Hindi na magulo yung isip mo. Sino magulo yung isip ngayon? Sino magulo? Amen? Yung nag-preach yung pero iba yung nasa isip mo. Amen? Nakikinig ka ng Word of God pero iba. Magulo. Amen po ba? Minsan magulo yung isip mo, pati yung puso mo magulo. Lahat magulo sa'yo. Amen? At ang kailangan mo, kapayapaan. At ma-achieve mo lang yan once you allow God to take control. Hindi mo naman masisisi yung sarili mo eh. Magulo yung isip mo kasi meron kang pagsubok. Paano ka gagaling? Paano ba ito? Wala na akong budget. Amen? Paano ba ito pambaon ng anak ko? Amen? Baon ng pagkain, baon ng pera. I-mention ito mga namang problema sa baon, sa pagkain. Amen? Verse 31. Kaya niyo po yan, ipagpray natin kay Lord. Diba tatlong apo? Problemahin ni Sister Vilma, pambaon, pagkain, sa pera ka. Amen? Pero once you allow God to take control, magiging magaan. Sabihin mo, magiging magaan. Amen? Kapag niloko ka, sinaktan ka ng kaibigan mo, ng karelasyon mo, allow God to take control. Amen? God will heal you, God will comfort you. Amen? Sino pa dito nasasaktan ngayon? Sabihin ka rin. Amen? Sabihin mo, sabihin Lord. Amen? Sabihin mo, God will comfort you. Amen? Pangalawa, nabasa mo po, lumaban ng may pagpapakumbala. Hindi naman pwedeng lumaban ka, ang tapang mo pa sa harapan ni Lord. Hindi Lord, ako nang lalaban dito, kaya ko na ba? Lumusap na yun. At ito ang salamat ko sa Panginoon at sa brother dito sa napagdala kong mensahe. Nang sabi po, doon natatandaan nyo, ano po ba yung title? Surrender your battles to the Lord. Amen? Kaya naman, yun nga sa mensahe ng ating Panginoon, alam naman po natin, ang Panginoon, napakarami na pong battles na ipinanalo sa ating buhay. Amen? Kala ko naman sa pindadaanan po natin ngayon, bago na po yan eh. Ginawa na po mga pagsubok na kung saan, napagtagumpay natin natin. Amen? Kaya naman kung nakikita natin dito sa harap, marami pong battles eh. Tulad ng speaker.
makanta po yung mga songlit natin sa rapping speaker, batas po yan. Kaya naman, ang Panginoon, marami pong batas na pinanalo sa ating buhay, pwede naman po natin ibalik sa Kanya. Amen? Yung karapat-dapat ito nararapat sa ating Panginoon. Kaya naman yung nga po, dahil magbigay sa Panginoon, sagot po sa mga bagay na kung saan pinanalo ito ng Lord. 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하길 원해요. 나의 마음이 아버지의 마음 알아. 내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될 수 있길. 나의 온몸이 아버지의 마음 알아. 내 모든 삶 당신의 삶 되기를. 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요. 아버지 당신의 눈물이 고인 곳에 나의 눈물이 고이길 원해요. 아버지 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하길 원해요. 아버지 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하길 원해요. 나의
당신의 삶 되